Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang dilim, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisip ko pa mawala sa mundo. Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Nagsiselos ka? Nang matindi. Minahal ko siya. Talaga? Ang dali mo naman palang umibig. Kagabi lang sinabi mo na mahal mo na ako. Pwes pinagsisisihan ko sabihin sa'yo yun. Dahil nakita kong hindi ka naniniwala sa kahit anong sabihin ko. Paano ko mamahalin ang isang taong niloloko ako na ginagamit ako sa kahit anong paraang gusto niya at maaaring ginagawa mo rin ito para inisin si Bruno. Pero alam mo ko ano? Hindi na kita hayang Sandali, Maria, gamitin ako. nag-uusap pa tayo. Pwede, hayaan mo na ako. Salamat sa lahat ng mga nagawa mo para sa amin. Pero hindi talaga ito uubra. Hindi ako matatanggap ng pamilya mo at ikaw, hindi kita maintindihan. Hindi ko alam kung anong gusto mo o kung anong binabalak mo. Tama na, mahal ko. Tama na. Tama na, ha? Paano naman kasi, Maria Jose, hanggang ngayon, si Bruno pa rin ang laman ng isip mo. Kahit niloloko ka niya, pero sa kabila nun, nung lumabas ang problema ng tatay mo, mas pinili mo pang magtiwala sa kanya kesa sa akin. Dahil binantaan niya ako. Mahal ko, pero dapat sinabi mo sa akin ang tungkol doon. Kasi natakot akong baka ituloy niyang banta niyang ipapakulong ang aking ama. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko at dapat lang mahalin mo ang iyong pamilya. Pero hanggang saan maaari mong gawin para protektahan sila? Hindi ko alam. Hanggang sa sumiping ka sa kanya? Siyempre hindi. Nakita raw kay ni Raquel na naghahalikan nung Kasi nakaraan. nungalingan yan! Ahasag yung kapatid at galit siya sa akin! Ano bang klaseng tao ako sa akala mo? Yan mismo ang gusto kong malaman tungkol sa'yo, Maria Jose. Pues alam mo, gusto ko rin malaman kung anong klase kang tao. Dahil ginamit mo na ako minsan at ayokong gamitin ulit ako ng kahit na sino. Maaaring ako'y inosente, ignorante, stupid, bahala ka. Pero hindi ko hayaan ang aking sarili na gamitin muli ng kahit sinong lalaki. Isa akong makasalanan. Sino bang hindi nagkasala? Doon sa bahay namin, meron akong antigong larawan ng Birhen de Dolores. At ikaw, ewan ko, pinaalala mo sa akin ang birhen na yon. Marahil, kung totoong nagkasala ka man, siguradong maliit lamang yon. Pasensya na pero alis na ako. Maraming salamat sa pagbisita at sa ginawa ninyo. Babalik ako maya-maya para tignan at dalawin kayo. Maraming salamat, Filipa. Isa siyang makasalanan pero isa siyang mabuting tao. Paano magiging mabuting isang taong nagbebenta ng droga? Maaaring hindi totoo. Si Bruno nagsabi, at anong ginawa mo doon? Bakit ang tagal mo? Wala, nag-uusap lang kami. Akalain mo isang bayan lang palang pinanggalingan namin. At ngayon, dahil lang sa sinabi niyang yun sa'yo, makikipagkaibigan ka na sa mga taong yon. Bakit mo nasabi yan? Dahil mahirap siya, pues mahirap din ako. Dahil taga-probinsya siya, pues taga-probinsya rin ako. Hindi dahil diyan kaya nasabi ko ito, kundi dahil kahit na ipinapakita niyang isa siyang mabuting tao, siya pa rin ay delinkwente. At napapaniwala ng kanyang anak si Alejandro sa mga kasinungalingan niya. At sigurado ako magkasabwat silang dalawa. Nagkausap ba kayo? Tinanong mo siya.
Sa tingin mo, magagawa ba talaga ng matandang yon ang lahat ng yon? Alam mo, Filipa, dalawa lang ang pwede dyan sa tingin ko. Maaring si Alejandro ay nabaliw o ang anak ng taong yon ang may kagagawa ng lahat kasama ang mga delinkwente niyang kaibigan. Tara na. Binayaran ni Alejandro? Oo, binayaran niya ng 50,000 pesos. Akalain mo yun? Wow, ang galante niya. Siyempre, at kailangan nating ibenta ang apartment sa Saki para mabayaran siya. Pero paano ka na ngayon? At ano nang plano mong gawin pagkatapos nun? Hindi ko alam. Ay, anong hindi mo alam? Oo, hindi ko alam. Bakit? Dahil hindi tayo kabilang sa mundong ganito, Paula. At isa pa, umiibig na yata ako. At ayoko maranasan ang naranasan ko kay Bruno. Ay, ate. Hindi na mauulit yon, ate, dahil iba si Alejandro, ibang-iba siya kay Bruno. Yun nga ang problema. Si Alex, siya ay mabait. Napakalambing niya. Siya ang pinakamagandang nangyari sa aking buhay. Eh, anong problema? Intindihin mo, mahirap paniwalaan na matapos ko siyang pagtangkaang lokohin, sabi niya mahal pa rin daw niya ako. Sa tingin mo ba nagkukunwari lang siya? Hindi ko alam. Ang mga lalaki, sumisiping kahit kanino. Nagsisinungaling, nagkukunwari. Hindi ba nga yun mismo ang ginawa sa akin ni Bruno? Maaaring yun din ang ginagawa ni Alex para ipamukha ang lahat kay Bruno at pagkatapos bibitiwan niya rin lang ako. Ate. Paula, hindi ko na siya mabubura dito sa aking Hindi puso. mangyayari yan, ate. Makikita mo, hindi mangyayari yan. Relax ka lang, ate. Sigurado akong mahal ka ni Alex. Mahal na mahal ka ni Hindi. Alex. Okay? Paula. Ano ginagawa mo rito? Bahay ko rin to. Pamamahay ko to at ayokong dumalaw ka rito. Binigyan kita ng sapat na pera para pumunta sa abroad at umabot sa impyerno. Dahil ayokong tumungtong ka rito kahit isang sandali. Itaboy mo ako kung kaya mo! Talagang yan ang gagawin ko! Ikaw! At sino pa? Magagawa ko yung mag-isa! Tigil! Tumigil kayo! Masahol pa kayo sa mga aso sa kalye! Ma'am Victoria! Dito! Ma'am! Mary! Diyos ko sa langit! Nasisiraan na ba kayo ng bayat? Magsitigil kayo! Utang na loob! Magsitigil na kayo! Ano ba? Gusto ko lumayas siya! Hindi ako lalayas! Papa mo nagsabi na bahay ko rin to! Hindi! Ang papabinigyan kanya ng ari-arian sa Cancun! Hindi ko ito lubos maisip! Si Bruno dito na siya nakatira simula nung bata pa siya! Naging tahanan niya ito buong Wala akong pakialam sa kanya! Kailangan lumayas siya! Kailangan lumayas siya! Huminahon ka, nakikiusap ako. Hindi na makatwiran ang ginagawa mo. At kung alis siya dito sa bahay, aalis din ako! Pinagtangka niya akong patayin! Hindi mo na sisiguro yan. Ang sabi ng mga pulis, mukha raw sinadya ang nangyari sa akin! Pero hindi nila sinabi na Sinabi siya ni ang Maria nagawa. Jose sa akin na siya raw! Paano kung nagsinungaling siya? Sinungaling? Sige nga, bakit niya gagawin yan? Malay ko, hindi ko alam. Sabi mo mag-iimbestiga ka. Nag-iimbestiga at sinabi ni Fernando sa akin na nung una kayong pumunta sa Saki, wala kayong nakita kahit ano para hindi Ganon si si Bruno. Fernando nagsabi sa inyo? Oo. Nalulungkot ako kaya pinilit ko siyang gawin Ang yun. galing naman ng mga kaibigan ko. Ang una ko sinabi sa kanya, ilihim ang tungkol dito. Salamat sa Diyos dahil hindi niya ito ginawa. Alejandro, kailangan mo makipagbati kay Mama, Bruno. hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan gawin mo. Bakit? Kailangan gawin Bakit? mo. Pero bakit? Mula nung mga bata kami, galit na siya sa akin. Palagi niya ako inaaway at lagi niya rin ako sinasaktan. Lagi niya akong pinapahiya sa harap ng mga kaibigan niya. At lalo na nung iniwan ni Papa ang kumpanya sa akin, grumabi ang galit niya. Gusto niya ako makita mawala dito sa mundo. Yan ang gusto ni Bruno. Yan mismo ang gusto niya. Alejandro, sabihin mo yan ba talagang paniniwala mo? Kahit na sinabi pa sa'yo ng babaeng yon, huwag mong isipin na yan talaga ay totoo. Pero ang lahat ng to'y nagkakatugma, Mama. Hindi niyo ba nakikita? Ang pagkakalarawan ng mga kapitbahay dun sa lalaki nakita nila ay malayo sa itsura ko. Kaya makikilala pa rin siya kahit hindi alam ang tunay na pangalan niya dahil bigla na lang nawala ang logbook ng paupahan. Maaaring plinano nila ito ng kung sinong lalaki. Sinong lalaki yun? Mama, sino pa ba nakakaalam ng mga bawat kilos ko? At sinong lalaki ang pwedeng gumaya ng pirma ko? Bakit masyado siyang interesado na ilayo si Maria Jose? Binantaan niya ito na isusuplong ang tatay niya. Maaaring ito lamang ay isang intriga. Oo, isang intriga na pinlano niya. Si Bruno, alam mo mahina ang isip niya. At napapansin ko lalo na ngayon.
mahiwalay siya sa pamilya. Kung hayaan natin siya mag-isa, baka lalong mapariwara siya. Pwede siyang magpatingin sa isang psychiatrist at magpagamot siya ng utak niya. Bakit ba napakalupit mo, anak? Walang malasakit. Anong nangyari sa inyo? Magkasama kayo buong buhay ninyo. Oo. Magkasamang galit sa isa't isa. Naiinis sa isa't isa. Hindi mo maaaring gawin to. Ayokong gawin mo ito, anak. Mama. Utang na loob, naiintindihan ko damdamin mo. Si Bruno ay kapatid mo rin sa ama Alejandro. Si Bruno at si Raquel ay mga anak din ng papa mo. Oo. Mama, seryoso ba kayo? Oo. At hiyang-hiya akong aminin ito. Naging magulo na ang pamamahay na ito, Ezekiel. Sa unang pagkakataon, sumasang-ayon ako sa'yo. At para sa akin, ang may kasalanan ng lahat ay si Senyorita. Si Maria Jose. Oo. Palagay ko pinagsasabong niya talaga ang dalawa. Dahil ilang beses ko siyang nakitang kasama si Senyorito Bruno, nag-uusap sila sa hardin. At nakita ko rin sila lagi na labas-pasok sa kanyang Naku, kwarto. maniwala ako sa'yo. Sa tingin mo nagsisinungaling ako? Hindi ko kailangan gawin niya, Filipa. Hindi, pero huwag ka munang manghusga masyado pang maaga. Malay mo, wala naman silang masamang pinag-uusapan. Ay, utang na loob, Filipa. Hindi ba't kailan lamang naman sila nagkakilala pero parang kampante na siya makipag-usap sa kanya at patago pa doon sa hindi nakikita ng iba? Aber, may nakita ka na bang mahalay na nangyari sa pagitan nila? Wala. Wala akong nakitang mahalay. Nakita ko lang sila nag-uusap. Pero kapag nasa loob na sila ng kanyang kwarto, hindi ko na sila nakikita. Malay mo, pinapunta niya ito sa kanyang kwarto para doon niya pagsabihan na pabayaan siyang mag-isa. Dahil ayaw niya magkagulo o ipahiya siya sa harap ng lahat ng tao Sabihin dito. na natin ganun nga, pero... Pero alam mo, wala. Marumi lang ang isip mo at masama ang iniisip mo sa mga taong kahit walang ginagawang masama dito sa bahay. pero may karapatan din ako sabihin ang aking opinyon. Hindi. Tumahimik ka na. Isarado mong labi mo. Huwag mong sabihin hindi mo sinasabi kay senyorang yung opinyon. Iba naman ako, Ezekiel. Bakit hindi mo sinabi sa amin to nung umpisa pa lang, Mama? Napakabata niyo pa para maintindihan. Sabi ng papa niyo at binilin niya na hayaan na munang lumipas ang panahon. Pero habang lumilipas ang panahon, natakot ako sa magiging reaksyon ni na Bruno at Raquel. Mahal nila si Samuel. Si Bruno, ayaw na ayaw niya magpakasal ako kay Antonio. Kaya lang, minahal ko siya. Pagmamahal na hindi pa nangyari sa tanang buhay ko. At siya? Minahal din niya ako. Naalala ko nung ako'y nasa Europa. Siya'y palaging nasa aking isipan at sa aking puso. Nung namatay si Samuel, siya mismo nagsabi sa akin na hanapin ko siya at kung siya ay malaya, magpapakasal ako sa kanya para makasama ng mga bata ang tunay nilang ama. Kaya bumalik ako at nalaman ko na ngayong ama ay isa ng biyudo. At nagpakasal kami. Sinikap ko lahat upang magkasundo kayo ng aking mga anak. Alam ko. Pero isang araw, galing kami noon sa universidad kung saan napag-alaman naming si Bruno ay na-expel. Si Bruno hindi katulad ng ating inaasahan. Dahil nga ramdam niyang hindi mo siya matanggap. Kaya ganun ang ugali niya. Hindi ko matanggap. Huwag mo akong akusahan ng walang batayan. Kasalanan natin to pareho sa totoo lang. Hindi makatwiran na si Bruno magbabayad sa ating mga pagkakamali. Huwag mo akong pilitin sa iyong desisyon dahil hindi ako sasang-ayon. Huwag na natin pagtalunan to. Alam mo kung anong nasa isip ko. Hindi kita susuportahan. Hindi. Sandali! Diyan ka na! Hintay! Victoria! Antonio! Antonio! Tumawag kayo ng ambulansya! Antonio!
Kasalanan ko lahat. Kung lumingon sana ako nung tinawag niya ako, sumpaman, bumalik sana ako para tulungan siyang tanggalin ang kanyang saklay. Buhay pa sana siya ngayon. Aksidente yun nangyari. Maaari, pero para sa akin, kasalanan ko talaga. Dagdag sa mga kasalanang nagawa ko. Isa akong kabit, Alejandro. Isang kabit. Ngayon, paano ko magagawang sumbatan ang aking mga anak sa kanilang mga pagkukulang kung ako mismo marami din pagkakamali? Hindi lamang binigo ko ang aking asawa, kundi binigo ko rin ang iyong ina. Patawad. Patawarin mo ako, Alejandro. Nalaman ba ng aking mama? Hindi sa tingin ko. Sinabi sana sa akin ng iyong ama.